Pero wala ba kayo napansin? Dati, last year, pagka ganitong panahon, talagang ang nasa meme natin, puro Jose Marichan na, no? Pero ngayon, ang meme natin, kundi Saldico, si Auntie Claire, si Bangag, si Lisa, at saka si Aimee. Ano nasa pawan ba ng, ano nga parang hindi mo ramdam na papasok ang Pasko. Because ang daming issue na ang bigat-bigat sa pakiramdam na wag naman sanang mangyari na darating ang panahon na maisang tabi natin yung pagdiriwang na yan, di ba? Tapos Marlo, alam mo, nakakita ako ng quote card from Jessica Soho kung saan sinabi niya na since 1980s na nag-start siyang mag-cover, mag-news, ang kino-cover na niya the political corruptions dito sa Pilipinas. Let's say yung mga hinaing sa PGH, kino-cover na niya yon. Up to now, ang takot niya, nangyari daw na up to now na she is 63, 62 years old, kino-cover pa rin niya. Can you imagine? Ilan taon siya nung 80s, 'di ba? Tapos 20s lang siya noon for sure. Tapos ngayon na senior citizen na siya, she's still covering the same issues of this country. Actually, Pam, yung issue ng corruption, wala naman hindi naman talaga maawat yan. Kahit noon pa may corruption Kahit sa mga simpleng organization, may corruption na. Ang tanong na lang ngayon, and dapat, binanggit din ni Ma'am Jessica Soho, kung sino yung pinakamatinding corruption na na-cover niya. Kung magkano yung amount, di ba? Kasi kung ikukumpara mo talaga, Pam, although malala, hindi natin inabot yung martial law days, no? Malala na yung issue ng corruption kay Marcos Sr. Kay Cory Aquino, ganun din. kasi kay Marcos Sr., may mga crony, Pam. Ngayon, nakakalimutan natin, ha? Lahat ng mga pinagtatakpan ni Marcos Jr. may mga crony. Tapos nung kay Cory Aquino, meron pa rin corruption. Kaya nga kabi-kabila yung kudeta na ginawa ng Reform the Armed Forces Movement. Kasi nakikitaan nila ng mali at maduming pamamahala ang administrasyon noon ng Cory Aquino. Tapos meron din yung kay FBR. Nung sa FBR naman, yung Centennial. Wag natin kalimutan, matinding issue rin ng corruption yon. At syempre, yung pag-iingay na ginagawa ng kalaban niyang mortal noong mga panahon na yon, si Senadora Miriam Defensor Santiago. Tapos ni FBR, ERAP. And true enough, yung kay ERAP ay napatanggal siya makalipas ng 3 taon sa pamamagitan ng EDSA People Power 2. Tapos ni ERAP, si GMA, 9 years yung Pam. At matindi rin yung corruption na yon kay GMA. Tapos si GMA, si Pinoy, may issue ng corruption, may issue rin ng mga paboritismo, yung mga kabarilan niya, talagang mga malalapit sa kanya. At syempre, yung pagiging tamad niya at noy-noying at yung pagiging wala niyang malasakit at lalo siyang nabatikos noon namang namayapa yung SUP 44. Nung napasabak at nasawi yung SUP 44 na dahil na rin sa maling pamamahala. And tapos, ito sa issue ngayon ni PRRD, meron din hindi natin meron ding issue ng corruption. Pero dito kay Marcos Jr. Pam, ito na yata ang pinakamalala, pinakatalamak at talagang pinakagarapal. Yun. It had become too normal na pwede na nating sabihin, normal yan Hindi nga Ayaw nga natin. Wala naman. Sige. No, yun kasi yung sinasabi ni Jessica. Guys, ito nabash ako sa isang comment na sinasabing, yung partner mo, Marlon, panay ka kinokontra. Hindi ho. Ibinabalik ho natin sa topic yung mga ganitong usapan. Ang usapan, kung iba ho ang opinion ni Marlon, hindi ho kami pwede dito. Hindi ho kami nag-uusap bago mag-show bago mag-live. Ang usapan ho dito, idiin natin ang issue, arayan natin ang dapat arayan. Kung may mga kalokohan, ibabalik natin sa seryosong usapan. Hindi ho laging nakakontra si Pamela.
Yang Pamelang yan, napaka-kontrabida. Hindi ho, na siya lang ho yung kailangan mag-concentrate na ibalik sa issue yung ano, wag niyo hong masyadong inaaway ang Pamela kasi pumapatol po yan. Well, anyway, ang ano sa atin, Marlon, it cannot be normal. Saan tayo nakarinig ng ibang bansa na, oh, yung Japan, normal ng ano yan eh, normal ng successful yan eh, kaya walang magnanakaw dyan. Tapos maririnig mo sa Pilipinas, kahit saan namang gobyerno o administrasyon, may ano yan, may pagnanakaw dyan. Bakit kaya ng Japan na all the way sila successful? Bakit kaya ng Singapore na all the way sila successful? And here comes a veteran journalist saying, I've been covering the same mistakes, the same issues, the same corruption, the same ganid people, the same greedy ones since 1980s. Nasaan na ho tayong taon? 2026 na ho tayo. Malala pa rin ang Pilipinas. Ano tayo? Papunta tayo sa palala? Kasi Marlon, yung mga sinabi mong administrasyon, ascending yung level ng ano nila level ng corruption, hindi man lang descending Mano man lang ganun. O sige, basabi natin, normal ang corruption. Pero ngayong panahon na to, nakikita natin na umuunlad ang bansa, meron na tayong subway, meron na tayong ganito, bumababa ang level. Sana ganun. 'Di ba? Sana ganun. Sana umabot tayo sa panahon na hindi na natin nino-normalize at tino-tolerate ang corruption. Okay. Susan Alaba, maraming salamat po sa pakulay. Ang point ko kasi, wala talagang perpektong gobyerno. Ang point ko ay wala talagang, kasi wala rin namang talagang absolute na total zero tolerance, zero corruption. Wala pa nun. And kung maraming nagsubok yung mga diktador na yung makuha nila yung absolute power, pero wag natin kalimutan yung kasabihan na absolute power corrupts absolutely. Ang gusto kong ipunto, wala makakapigil ng corruption. Sa ayaw natin sa gusto, meron yan. Pero tungkulin at responsibilidad ng namumuno, namamahala, na sugpuin ito. Yung binanggit mo yung Japan, binanggit mo yung Singapore at iba pang bansa, meron din. Kaya nga sabi ko nga, yung veracity, yung depende lang sa bigat nung o sa amount ng kinokorakot nilang pera. Kaya ako sinabi rin na sa panahon ngayon, talagang talamak, sobra, garapal, pinakamalala. And sa ibang bansa pa, may mga delikadesa yung mga namamahala. At matindi yung pakikipaglaban nung mga yung ginagwardyan sila, hindi lamang ng taong bayan nila, ng mga tao nila, taong bayan, kundi pati yung mga nasa gobyerno nila. Kaya nga meron tayong naririnig na yung iba nagre-resign. At yung iba pa nga ay talagang naghaharakiri, nagsuicide. Dahil sa kahihiyan, sa labis na kahihiyan. Pero dito sa atin, Pam, ganyan nakatalamak ang issue ng korupsyon, talagang pakapalan ng mukha, patibayan ng sikmura at patapangan ng apog. And sabi ko, yung veracity, kung ikukumpara natin, mas malala talaga ngayon. Kasi yung kay Janet Lim Napoles, Pam, at may naipakulong doon. Ang problema ay naipakulong lang si Janet Lim Napoles. Pero yung mga mambabatas na sangkot doon at pinangalanan doon kabilang ng isang Marcos Jr. sa pamagitan ng isang Maya Santos, naging presidente pa ng Pilipinas. At ang perang involved doon ay 10 billion pesos lang. Dito, sa panahon ngayon ni Marcos Jr., ang involved na po rito ay multi-billion piso. Malayong dihamak sa 10 billion pesos. Yung veracity ng corruption. Kaya nga, magandang maitanong kay Ma'am Jessica, siya na mismo nagsabi na inabot niya yung coverage nung corruption. Ang tanong doon, Ma'am Jessica, saan cover mo ba? Ano ba talaga, sino ba talaga ang may pinakamalalang korupsyon at may sinong pinakagarapal na pagnanakaw na ginawa sa gobyerno? Yun nga yung nakakalungkot, Marlon. Yung basis kasi natin, still the premise of corruption. Wala tayong basis ng progress. Wala tayong basis ng malinis o matinong administrasyon. Bakit ang basis ay sinong pinakapangit sa Miss Universe? Bakit hindi pwedeng sinong pinakamaganda?
Bakit ang basis? Sino ang pinaka-corrupt? Ibig sabihin, ang foundation mo, pag nanakaw, corruption pa rin. Saan kailan tayo makakarinig dito sa Pilipinas na, di ba, nawala na nga dito yung paligsahan ng sinong probinsya ang may pinakamagandang dagat. Wala na eh. Sino yung mano man lang ang ano natin, ang argument natin, ang debate natin, sinong presidente ang pinakamagaling? Wala Alam mo, eh. Pam, Ngayon, sino pinaka-corrupt? Sandali lang, Marlo, si Placido shout out sa'yo. may Placido. Tapos, patapos, eto, si Pedro San Juan, batiin nyo naman mga supporter nyo. Wala po tayong mga pag-uusapan kapag Hello mga katete, patete. And Pam, alam mo yung tama yung ano mo, ang sarap pakinggan, ang sarap talagang pag-usapan yung kung sino may pinakamagandang proyekto, sino yung may Oo. Kailang sa panahon ngayon, Pam, napaka-awkward at hindi napapanahon at para tayong magiging OA. At wala talaga tayong mapag-uusapan na maganda sa administrasyong ito dahil lahat-lahat puro kababuyan, lahat-lahat puro pangahalay sa kaban ng bayan, puro nakawan at puro pang-aabuso sa kapangyarihan. eh, yan nga yung sinasabi ko, yung sinabi mo sa Japan, kung sa Korea, yung may mga yung nahihiya sa ginawa nila kapag sila ay nasuplong, ay na-expose. Eh dito nga na-expose ka ng kapal pa ng mukha mong magsabi na ikaw ang hero. Yung ganun man lang sana, yung hiya sa sarili ninyo, na kapag kayo ay na-expose, either kung ayaw nyo magpakagurguro ng sarili ninyo, di step down. Step down, hindi yung kapit kayo ng kapit na tapos kayo pa ang bayani. Di ba, Marcos? Dito nga eh. Di ba? Sinabi na ibinuking ka na ng kapatid mo, ng ate mo, na ikaw kasama asawa at anak mo gumagamit ng ipinagbabawal na G. At dito nga, simpleng-simple, magpapadrug test ka lang para mabigyang tuldok at mabigyang linaw yung issue ng paggamit mo sa ipinagbabawal na gamot ay talagang tinatanggi mo at talagang iniiwasan mo.